Pumasok ang mga bida sa isang mainit na lambak kung saan nauuhaw sila. Susubukan sanang uminom ni Ash mula sa kanyang baunan ng tubig pero wala na itong laman. Hiniling ni Brock na sana ay may ilog kung saan pwede silang lumangoy. Nakita ng Team Rocket ang mga bubwit at inisip na nauuhaw rin ang mga ito. Susubukan sanang uminom ni Jessie pero walang laman ang kanyang baunan ng tubig kaya pinagalitan niya sina James at Meowth sa pag-inom ng tubig nang hindi siya kasama. Gayunpaman, ninais pa rin nilang magkaroon ng tubig. Habang pagod na pagod ang mga bida, napansin nila ang ilang mga ilaw sa langit. Tiningnan ni Brock ang mapa at sinabing ang mga ilaw ay dapat nasa itaas ng isang bundok. Napansin niya ang isang Pokemon Center sa malapit kaya pumunta doon ang mga bida. Nakita rin ng Team Rocket ang mga ilaw at sinundan ng mga bubuwit. Nang mawala ang mga ilaw, inisip ni Meowth na isa itong mirage, pero naniniwala si Jessie na totoo ito at inutusan ni na Meowth at James na sundan ang mga bubuwit habang kumakanta siya ng masaya. Nakarating ang mga bida sa isang lugar na may mga sinaunang gusali. Nabasa ni Brock na isa itong sibilisasyon na gumamit ng mga puno sa paligid para magtayo ng mga gusali, pero napansin ni Ash na wala silang nakikitang kahit anong puno sa paligid. Napansin ni Misty ang isang kahoy na inukit na parang Pokemon. Lumitaw si Nurse Joy at kinorek siya na ito ay isang fossil ng Remoraid. Gayunpaman, maraming siglo na ang nakalipas mula nang huling makita ang mga Remoraid dahil natuyo na ang mga lawa at ilog. Natatandaan ni Joy ang sibilisasyong tinawag ang kanilang sarili bilang Remoridians na naaalala naman ni Brock bilang Colossal Tree People, kaya nalaman ni Joy na marami siyang alam dahil gusto nila ang Remoraid. Ginamit nila ang mga puno mula sa kagubatan para magtayo ng mga gusali at estatwa upang mapangalagaan ang kanilang sibilisasyon. Gayunpaman, natuyo ang mga lawa at ilog at ang lupa ay naging alikabok. Hindi nagtagal, lumikas ang sibilisasyon dahil hindi na sila pwedeng manirahan sa lupang iyon. Gayunpaman, may mga ulat siyang natanggap tungkol sa mga tumutubong bulaklak, kaya pumunta siya para mag-imbestiga at napatunayan na totoo ito. Ipinakilala ng mga bida ang kanilang sarili at sinabi ni Joy kay Ash kung gaano siya kakyut na naging sanhi ng pagpula ng mukha ni Ash. Nagulat sina Misty at Brock pero nalaman nila na si Pikachu pala ang tinutukoy ni Joy. Nakita niyang nauuhaw ito, kaya pumunta sila sa Pokemon Center para uminom ng tubig. Narinig yun ng Team Rocket, kaya nagpanggap sina Jessie at James bilang mga archaeologist para hindi sila mapalayas. Dahil hindi pwedeng magpakita si Meowth bilang ang kanyang sarili, may plano silang gumawa ng isa pang disguise para sa kanya. Uminom ng tubig ang mga bida at nagtaka kung saan ito nanggagaling. Ipinakita sa kanila ni Joy ang isang underground lake na napupuno ng tubig na dumarating bilang isang ilog tuwing 12 taon. Isang lalaki ang dumating at ipinakilala siya ni Joy bilang si Mr. Gango, isang pintor. Sinabi niyang pumunta siya para makita ang mga rainbow lights na nangyayari tuwing 12 taon. Naaalala niya noong nakalipas na 24 years, sinubukan niyang ipinta ang tanawin gamit ang 7 kulay, pero nabigo siya. Sinubukan niyang gumamit ng 12 colors, pero hindi niya ito natapos. Gayunpaman, sa taon na ito ay mayroon na siyang 251 colors. Inisip ni Ash na ipipinta nito ang mga ilaw na nakita nila, kaya niyugyog siya ni Gango at tinanong kung ano ang alam niya tungkol dito, na naging sanhi ng pagkahimatay ni Ash dahil sa pagkakayugyog. Sa paghahambing ng mga nakita ni Gango at ng mga bida, itinuro ni Joy ang tuktok ng Remoraid Mountain sa Remoraid Lake, kung saan sinasabing imposible raw hulihin ang mga Remoraid na nakatira doon. Nagtaka si Misty kung bakit mas mahirap silang hulihin at paano sila nakakapamuhay ng walang tubig. Lumitaw ang Team Rocket bilang mga archaeologist habang nakabalot naman si Meowth bilang isang maliit na mommy na nagulat na narito sila para pag-aralan ang mga guho. Nag-refresh sila sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig habang nagpaparinig naman si Meowth na bigyan siya ng tubig. Inisip ni na Jessie at James na bubuhayin ng tubig ang mommy, kaya winisikan nila ng tubig si Meowth. Biglang lumitaw ang mga ilaw, kaya nagmadaling naghanda ng gamit si Gango para gumawa ng sketch. Gayunpaman, mabilis na nawala ang mga ilaw, kaya nalungkot si Gango. Pinayuhan siya ni Joy na mag-imbestiga sa Remoraid Lake. Sumang-ayon sa kanya ang mga bida, habang sinabi naman ni na Jessie at James na sasama sila para magdiskubre ng mga katotohanan. Malapit sa tuktok, nakakita sila ng damo at mga bulaklak. Dumating ang gabi at kasabay nun ay bumagsak ang temperatura. Gayunpaman, sa lawa, nakakita sila ng isang higanteng crystal boulder na sinlaki ng isang skyscraper. Sinubukang samantalahin ito ng Team Rocket. Binasag ni Jessie ang isang bahagi nito at ibinigay kay Meowth para suriin. Tinikman ito ni Meowth at na-realize na yelo pala ito. Nagalit siya dahil baka may lason ito, dahil dito ay pinakalma siya ni Jessie. Dahil hindi iyon gumana, nagpa siya silang habulin si Pikachu.
Habang nagtataka ang mga bida tungkol sa crystal, palihim na lumapit si James suot ang rubber gloves at kinuha si Pikachu. Napansin yun ng mga bida, pati na ang paghuhubad ng disguise ng Team Rocket. Inilabas ni Jessie si Arbok at susubukan sanang lumaban ni Ash, pero si Gango ang lumaban dahil gusto niyang protektahan ang phenomenon. Inilabas niya si Venusaur habang susubukan sanang i-tackle ito ni Arbok. Gayunpaman, tiniis ni Venusaur ang atake at itinapon si Arbok sa Team Rocket, kaya sila ay napabagsak, kaya napalaya si Pikachu. Susubukan sanang sumalakay ng sabay ng Team Rocket, pero pinatalsik sila ng solar beam ni Venusaur. Sinabi ni Gango na naging inspirasyon niya ang Remoraid Lights at hindi na siya nakipaglaban ng matagal na panahon matapos makakita ng mga ito. Sumikat ang araw at nagsimulang umagos ang tubig mula sa lupa. Nakita ng mga bida ang paglabas ng mga Remoraid habang gumagamit ang mga ito ng water gun at ice beam sa crystal, na ginawa itong isang haligi. Susubukan sanang manghuli ni Misty ng isa, pero nagsama-sama ang mga Remoraid bilang isang grupo na pumipigil sa Pokeball na makahuli dahil hindi nito kayang i-absorb ang isang grupo ng mga Pokemon. Muling lumitaw ang Team Rocket at gumamit ng net para hulihin ang mga Remoraid. Pero alam ni Gango na kayang palayain ng mga Remoraid ang kanilang mga sarili. At totoo nga, gumamit sila ng water gun para tumalsik pabalik na nagbigay daan para sila ay makalaya, kaya muling tumalsik ang Team Rocket. Pagkatapos nun, nakita nila na tinutunaw ng araw ang yelo na nagiging sanhi ng refraction ng tubig, kaya ito ang dahilan kung bakit lumilitaw ang mga ilaw. Narealize ni Joy na umalis ang mga Remoridians nang matuyo ang tubig pero nanatili doon ang mga Remoraid, at kapag umagos muli ang ilog ay lumalabas ang mga ito para mag-replenish, saka babalik muli sa lawa. Sinabi ni Gango na hindi niya akalain na ang liwanag na hinahabol niya sa mga nagdaang taon ay gawa pala ng mga Pokemon. Sinabi ni Ash na hindi niya naipinta ang mga kulay. Inamin ni Gango na pumunta siya para ipinta iyon, pero nakakuha siya ng karanasan na mas mahalaga kaysa sa ano paman. Naisip ng mga bida na misteryoso ang mga Pokemon, at dahil dito ay pwede rin silang maging maganda. Habang naglalakbay ang mga bida sa isang kagubatan, binalaan ni Brock sina Misty at Ash na hindi ligtas ang lugar na ito dahil may mga nakakatakot na Pokemon na nakatira rito. Isang Spinarak ang bumaba at sumigaw si Misty, kaya umalis ang Spinarak. Sinabi ni Brock kay Misty na hindi naman nakakatakot ang Spinarak, pero para kay Misty ay nakakatakot ito. Inisip ng mga bida na baka may higanteng Gengar, gutom na Snorlax, o maraming Ariados sa paligid gaya ng nabanggit sa guidebook tungkol sa mga nakakatakot na Pokemon. Nagkasundo sina Brock at Ash na kailangan na nilang umalis. Nagpa siya si Misty na manatili, pero nang makitang umalis na ang dalawa, agad siyang humabol sa kanila. Pagdating ng sunset, pagod na ang Team Rocket mula sa kanilang trabaho. Lumabas si Wobbuffet pero wala nang lakas sina Jessie at James para asikasuhin ito. Dahil alam nilang sagad na sila, tumanggi si Jessie na magtrabaho pa ng matagal at sinuportahan siya nina James at Meowth. Nakakita siya ng taniman ng mais at nakaisip ng plano. Naisipan nina Ash at Brock na mag-set up ng camp. Tumanggi si Misty dahil gumagala ang mga nakakatakot na Pokemon sa paligid. Sa halip, nakakita sila ng isang lodge at dahil walang tao, pumasok sila rito habang may nagmamasid sa kanila. Natulog sila habang may naglalakad sa paligid ng lodge. Ginising ni Misty si Ash na nananaginip tungkol sa kanyang susunod na badge, habang si Brock naman ay nananaginip tungkol kay Nurse Joy. Sinabi ni Misty kay Ash na may narinig siyang ingay sa labas. Sumigaw si Brock at nagising. Sinabi niyang nanaginip siya at naging nightmare ito, pero binalaan siya ni Misty na totoong nightmare ang mararanasan niya. Lumabas sila pero wala silang nakitang mahalaga. Pagbalik nila, sumigaw si Misty. Inalis ni Ash ang kumot at nakita ang isang Teddiursa. Nagising ang Teddiursa at susubukan sanang hulihin ito ni Misty. Umiyak ang Teddiursa kaya ibinalik ni Misty ang kanyang Pokeball. Gumamit ang Teddiursa ng charm, kaya natuwa si Misty, pero nagtataka si Brock dahil hindi naman gumagana ang charm sa mga tao. Nagustuhan ng Teddiursa ang paglalambing ni Misty, pero mayroon itong kupal ng ngiti. Kinaumagahan, nagalit si Misty dahil kinain daw ng kanyang Psyduck ang 2 mansanas at pinabalik ito. Gayunpaman, tuwang-tuwa pa rin siya sa kanyang Teddiursa. Sina Jessie at James naman ay nasa isang stall at nagtitinda ng mga mais na kanilang nahanap. Dumating si Meowth dala ang marami pang mais habang nagpaplano silang gumawa ng sandata mula sa kikitain nila. Dumating ang mga bida at gustong kumain ng mais ng Teddiursa gamit ang charm para akitin si Misty. Umorder sina Ash ng mais kina Jessie at James bagaman hindi niya sila nakilala. Nakita ni Jessie ang Teddiursa na gumamit ng charm sa kanya, kaya nagbigay siya ng mais ng libre. Sinipa siya ni Meowth dahil ipinamigay niya ito.
Plano pa rin nina Jessie at James na kunin sina Pikachu at Teddiursa gamit ang bagong sandata na bibilhin nila. Lumingon ang Teddiursa at nakita ang kariton ng mga mais. Pumunta ang mga bida sa isang lugar at inilabas ni Ash ang kanyang mga Pokemon. Nagluto sina Ash at Misty ng kanilang makakain. Tinulungan ni Brock si Misty, pero kinain ng Teddiursa ang ham na para sana sa lunch. Nakita ito ni Totodile at kinumpronta ang Teddiursa, pero tinulak siya nito, kinain ang ham, at umiyak matapos ibigay ang walang laman na wrapper kay Totodile. Dumating si Misty at tumakbo ang Teddiursa sa kanya, dahil nakita ang wrapper kay Totodile, naniwala siyang ito ang kumain ng ham. Inakusahan ni Misty si Totodile na sinusubukang patunayan na ang Teddiursa ang kumain ng ham. Umiyak ang Teddiursa pero mayroon itong tusong ngiti. Hindi naniwala si Misty kay Totodile at inisip na nasaktan ang Teddiursa dahil kinain ni Totodile ang ham. Inamin ni Ash at Brock na kahina-hinala ito, pero nag-aalinlangan si Ash dahil hindi pa nagnanakaw ng pagkain si Totodile kailanman. Maya-maya, kinain ng Teddiursa ang mga saging habang hinahanap ito ni Misty. Ibinigay ito ng Teddiursa kay Togepi para pagbintangan ito, pero isinubsob ito ni Togepi sa bibig ng Teddiursa kaya napilitan itong lunukin ang mga saging. Inisip ni Misty na kinuha ito ni Ash habang tinulungan naman siya ni Brock. Kinuha ng Teddiursa ang mga sausage na binili ni Brock at tumakbo palayo habang sinusundan ito ni Chikorita. Dumating ang mga bida at nakitang wala na rin ang mga sausage. Hinila ni Brock ang dulo ng mga sausage, narinig ito ng Teddiursa at itinali ang mga sausage kay Chikorita. Umiyak ang Teddiursa kaya naniwala si Misty na sinubukan na naman itong pigilan ng pagnanakaw. Tinanong ni Ash si Chikorita kung totoo ito, kaya tumakbo si Chikorita na malungkot at nag-aalala na hindi maniniwala ang kanyang mga kaibigan. Sinundan siya ni Ash at nilinaw ni Ash na naniniwala siya sa kanya, kaya niyakap siya ni Chikorita habang umiiyak. Nasabi ni Ash na hindi rin nagnanakaw o nagsisinungaling si Chikorita. Bigla nilang narinig si Bulbasaur. Nakita nilang binubuksan ng Teddiursa ang backpack ni Brock. Nagulat sila nang kumuha ang Teddiursa ng tinapay at kinain ito. Narinig sila ng Teddiursa kaya isinubsob nito ang tinapay sa bibig ni Bulbasaur at umiyak na parang sanggol. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Ash at Brock ang masakit na katotohanan, pero nag-aalinlangan pa rin si Misty na magagawa iyon ng Teddiursa. Nang makiusap si Misty na sabihing hindi ito nagnanakaw, gumamit ang Teddiursa ng charm dahil sa guilty, kaya napasabi si Misty ng cute. Gayunpaman, hindi na nalinlang sina Ash at Brock, kaya galit na kinuha ng Teddiursa ang backpack ni Brock at tumakbo palayo. Sinundan ito ng mga bida, habang kinakain naman ng Teddiursa ang mais ng Team Rocket. Isinali ni Meowth na gusto nitong maging Pokemon ni Jessie dahil hindi na nito kaya ang mga loser na yun. Gumamit ito ng charm na ikinatuwa ni Jessie. Isinalin din ni Meowth na mayroong apple orchard sa malapit, kaya nagplano silang pumasok sa negosyo ng mansanas. Kumuha ang Teddiursa ng ilang mais, nakita ni James at Meowth na mas tuso pa pala ito sa kanila, pero pinatawad ito ni Jessie dahil sa charm. Sinabihan siya ni James na magising sa katotohanan. Isang magsasaka ang dumating na may dalang pamalo at hinabol ang Team Rocket dahil sa pagkuha ng kanyang mais. Naghanap ang mga bida pero hindi nila nahanap ang Teddiursa. Nakakita si Misty ng Pokemon Center kaya pumasok sila para kumuha ng impormasyon. Nalungkot si Joy nang marinig ang isa na namang ulat ng nanakaw na backpack. Tinanong niya kung ang Teddiursa ba ay mabalahibo, cuddly, at mainit sa pakiramdam. Kinumpirma ito ni Misty at sinabi ni Joy na ito ang eksaktong paraan kung paano niloloko ng Teddiursa ang mga manlalakbay para nakawin ang kanilang gamit. Nahiya si Misty nang mapagtantong naloko siya at humingi ng paumanhin kina Totodile at Chikorita. Sinabi ni Nurse Joy na may kailangang gawin sa Teddiursa at sumang-ayon ang lahat na tumulong sa paghahanap. Samantala, nakahanap ang Teddiursa ng pwesto sa tabi ng lawa at kinain ang mga ninakaw na pagkain. Gayunpaman, naantala ang pagkain nito nang dumating ang Team Rocket at hinuli ito sa isang net, pero madali itong nakawala. Sa galit, inilabas ni Jessie si Arbok at inilabas naman ni James si Victreebel na isinubo siya. Gumamit ang Arbok ng Poison Sting, pero dinala ito palayo ng Teddiursa at tinamaan si Arbok ng Slash. Gumamit ang Victreebel ng Razor Leaf, pero tinamaan din ito gaya ni Arbok. Gamit ang Swift, pinatalsik ng maliit na Teddiursa ang Team Rocket at nagpatuloy sa pagkain. Naghanap ang mga bida at si Joy, at nakitang tumatalsik ang Team Rocket. Nahanap nila ang Teddiursa na kinakain ng pagkain ni Brock. Gumamit ito ng charm kay Misty kaya napasabi siya ng cute, pero agad siyang nagising sa katotohanan. Susubukan sanang itakal ito ni Chikorita, pero iniwasan ito ng Teddiursa at gumanti ng Swift, saka ginamitan siya ng Slash. Gumamit si Chikorita ng Vine Whip, pero sumablay siya dahil sa double team ng Teddiursa at tinamaan siya nito ng isa pang Slash.
Gumamit si Chikorita ng maraming Razor Leaf at nagtagumpay siyang tamaan ng totoong Tedirsa. Nanalo si Chikorita sa laban sa pamamagitan ng tackle at napabagsak ang Tedirsa. Nagbunyi ang lahat para kay Chikorita habang kinuha naman ni Brock ang kanyang backpack. Biglang nag-evolve ang Tedirsa at naging Ursaring. Tumayo ang Ursaring at tumungal, kaya tumakbo palayo si Joy at ang mga bida. Natutuwa ang mga bida dahil ngayon ay kailangan na ng Ursaring na maghanap ng sariling pagkain sa halip na magnakaw gamit ang pagiging cute. Ipinagpatuloy ng mga bida ang isang paglalakbay at nagpaalam kay Joy. Sa gabi, malungkot ang Team Rocket dahil kailangan nilang ibigay ang pera nila sa magsasaka at gumawa na lang ng popcorn. Lumitaw ang bagong evolve na Ursaring na ikinatakot ng Team Rocket. Gayunpaman, inisip ni Meowth na gusto nitong maging kaibigan nila dahil gumamit ito ng charm. Natuwa ang Team Rocket at sumayaw dahil gusto silang maging kaibigan nito, bagaman ang Ursaring ay nagpakita na naman ng tusong ngiti.